So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Ryan Garcia kalaban si Mario Barrios. Kung saan mga boss, kagaya po sa ina-expect natin, round 1 pa lang ng laban bumagsak na kagad si Barrios. Mabigat talaga sumuntok si Ryan mga boss. UP talaga si Barrios. Pero hindi basta-basta nagpapatalo si Barrios, lumalaban pa rin. Bagamat malayo talaga mga idol, ang lakas ng dalawang fighter. Si Barrios ang mas malaki tingnan, pero mas ramdam talagang lakas ni Ryan. Masakit talaga makatama si Ryan, kaya round 4 pa lang ng laban mga idol. Madami na tinanggap na punishment itong si Barrios. Sa totoo lang mga idol, nagulat tayo sa galawan ni Ryan. Ito na sigurong pinakamagaling na Ryan Garcia na nakita natin sa bakbakan. Mabilis, malakas, at technical ang galawan. Kaya kahit walang knockout mga idol na panalo si Ryan, na-outbox naman ito si Mario Barrios. Kaya siya na ngayon ang WBC welterweight champion. Panalo ito via unanimous decision kontra kay Barrios. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, sa bakbakan sa pagitan ni Frank Martin, kalaban itong si Albright na nagpahirap dati kay Keishan Davis. Kung saan mga boss, matinding back and forth na bakbakan po ang nangyari sa dalawang fighter. Akala natin mga idol, easy fight lang ito para kay Frank Martin, pero pinahirapan talaga siya ng gusto ni Albright sa unang quarter ng laban. Lamang sa patamaan si Martin mga idol, pero kung makatama naman si Albright, yanig si Martin. At pagdating sa round 7 mga boss, napuruhan si Martin ng ilang malalakas na kanan ni Albright. Muntikan na ito bumagsak sa canvas. Pero sa last quarter ng laban mga idol, pinakita ni Martin na ibang level nito sa bakbakan. Biniyak nito ang kilay ni Albright, pero matibay talaga itong si Albright mga boss. Kahit lamog na, lumalaban pa rin. Sa katunayan nito mga idol, muntikan pa nito manakaut si Martin sa last round na siya ang nagdala mga idol sa resulta ng laban na unanimous draw sa tatlong judges. Samantala matapos nga po hindi matuloy ang bakbakan sa pagitan ni Richardson Hitchins, kalaban ng Mexican challenger nito na si Oscar Duarte para sa unang depensa ni Hitchins sa IBF title sa 140 pounds. Dahil nagkasakit daw ito ilang oras bagong laban nito kay Duarte, kung saan mga boss, agad naman po naglabas ng statement ang CEO ng Golden Boy Promotion na si Oscar De La Hoya na imbestigahan daw nito ang kampiyon na si Hitchins. Tamang duda daw ito mga boss sa alibay ni Hitchins dahil sa naging weigh-in daw nito kay Duarte, masigla pa daw si Hitchins. Nagawa pa daw nito trash talk si Duarte at pagdating daw sa second weigh-in nila kinabukasan para sa mandatory weigh-in ng IBF dahil meron 10-pound rules ang IBF na rehydration clause kung sino maglalaban sa IBF title. Okay pa naman daw si Hitchins, masigla pa daw ito, pero isang oras lang daw nakalipas mga boss, nag-abiso kagad ang kampo ni Oscar na napod poisoning daw si Hitchins at hindi na ito makakalaban kung saan hindi nagustuhan ni De La Hoya mga boss ang alibay ng kampiyon, kaya pa iimbestigahan niya daw ito sa lalong madaling panahon at magre-request daw ito sa IBF na ikasa kagad ang laban nila. Malaking kawalan kasi ito mga idol sa boxing event na hindi natuloy ang laban ni Duarte at Hitchins. Alam naman kasi natin mga boss na halos 50% sa live audience galing sa Mexico at halos lahat sa kanila mga idol suportado si Ryan Garcia at Duarte, pero naadlot pa ang bakbakan. You did the weigh-in last night, you did the weigh-in this morning, but all of a sudden a couple hours before your fight you have food poisoning? Something's fishy to me.